Halika't kilalanin natin ang isang lalaking pananampalataya ang ginamit para labanan ng isang imperyo. Noong ika-19 na siglo sa Pilipinas, ang titulong ito ay para sa isang mangangaral, hindi isang hari. Ito ang kwento ni Apolinario de la Cruz, isang binatang may matinding panawagan sa pananampalataya. Pangarap niya talagang maging pare, kaya naman naglakbay siya pa Manila para sumali sa isang religious order. Pero may isang malaking hadlang, bawal daw ang mga Indio o mga katutubong Pilipino. Kahit na-reject, hindi siya sumuko. Gumawa si Apolinario ng sarili niyang samahan noong 1832. Dito na siya nakilala bilang si Hermano Pule at itinatad niya ang Cofradia de San Jose. Isa itong lugar kung saan malaya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang pananampalataya. At alam nyo, naging mabenta ang mensahe niya, umabot sa mahigit 5,000 ang kanyang mga miyembro. Simple lang naman ang hatak nito. Nagbigay ito ng pakilamdam ng komunidad at pagkakakilanlan. Pero syempre, itong lumalakas na kilusan, itinuring na banta ng mga Espanyol. Dito makikita yung pinagkaiba, di ba? Isa para sa mananakop at isa para sa mga sinakop. Agad na kinondena ng gobyerno at simbahan ang Cofradia. Tinawag nila itong erehe at subversibo. So, paano ito humantong sa gulo? Tingnan natin. Unti-unting uminit ang sitwasyon na uwi sa komprontasyon. Dahil tinutugis na si Puli at ang mga tagasunod niya ay nagtago at nanindigan sa alitaw. Hindi sila sundalo, mga lalaki, babae at bata na ang sandata ay dasal at gamit sa bukid. Noong 1841, sumalakay ang mga sundalo. Ang nangyari? Isang malagim na massacre. Ayon sa mga nakasaksi, isa raw itong spectacle of horror na nagpapakita ng kalupitan ng laban. Nahuli si Hermano Pule, nilitis at binitay. Ginawa siyang halimbawa ng mga Espanyol. Pero ang pagkamatay niya ay hindi katapusan, bagkus naging mas makapangyarihan pa siyang simbolo. Kaya naman mahalaga si Hermano Pule. Ang rebelyon niya ay isa sa mga unang sigaw para sa pagkakakilanlang Pilipino. Kaya ang tanong, kailan nagiging rebelyon ang simpleng paghahanap lang ng pananampalataya? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.